Sino kang hangal na nagkalakas loob na pumasok sa aking teritoryo? Ngayong gabi, magtatapos na ang kasamaan mo, Gabunan. Pues, tignan natin. Bumaba ka dyan at harapin mo ko. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay mula sa isa nating kabaryo. Karanasan ito ni Roel. Nangyari ito taong 1984 sa lugar ng Quezon. Sa mga panahong ito ay 15 anyos pa lamang itong si Roel. Ulilang lubos dahil namatay ang kanyang mga magulang. Kasama ang nag-iisang kapatid sa aksidente ng bus. Sa murang edad ay itinaguyod niya ang buhay na mag-isa. Tanging ang kanilang bahay ang naiwang alaala ng kanyang nasirang pamilya. Imbis na malungkot ay tumayo siya sa kanyang sariling mga paa at natutong maging matapang at matatag. Matapang na harapin ang lahat ng hamon ng buhay. Matatag na pagtibayin ang sarili sa kabila ng kalungkutan. Kung ano-ano na lang ang pinasok niyang trabaho upang mabuhay. Huminto na rin siya sa pag-aaral dahil hindi niya kayang suportahan ng sarili maliban sa pagkain. Kalimitan ay nagkakargador siya sa palengke. Madalas naman siyang pinagkakatuwaan dahil sa liit niya, pero imbis na mapikon ay ginawa na lamang niyang biruan ang sarili. Sa ganoong paraan ay napapagaan niya ang buhay at nakakaiwas siya sa gulo. Hanggang isang araw, may isang lalaking lumapit sa kanya. Kagalang-galang ang itsura nito at mukhang may kaya naman sa buhay. Kinausap siya nito at inalok ng trabaho. Kapalit ang malaking halaga. Bata, anong pangalan mo? Bakit ka nagtitiis sa mabibigat na gawain? Para sa kakapiranggot na barya? Ito lang po kasi ang kaya kong pasuking trabaho. Huminto na kasi sa pag-aaral gawa nga ng ulilang lubos na po. Ako nga po pala si Roel. May kailangan po ba kayo? Ako si Victor. Sa katunayan, naawa ako sa sitwasyon mo at ulila ka na pala. Nais ko sanang alukin ka ng trabaho. Malaki ang sahod at hindi ka na magbubuhat ng ganito kabigat. Talaga po? O sige po, papayag po ako dyan. Anong trabaho po ba yan? Magiging tagasilbi ka sa aking mansyon. Kung nais mo ay pwede ka nang sumama sa akin ngayon at doon ka natitira sa mansyon. Sa mansyon po? Talaga? Pero kailangan ko pang kunin ang mga damit ko. O sige, bibigyan na lang kita ng pamasahe. Puntahan mo ang address na ito. May kailangan pa kasi akong puntahan eh. Laking pasalamat ni Roel kay Victor, hindi lang sa alok na trabaho, kundi pati na rin sa salaping pamasahe lang daw, pero sobra-sobra na yon para sa kanya. Galak na galak siyang tumakbo pa uwi at agad nag-impake ng iilang damit. Pinuno niya ang isang bag at hindi na nag-aksaya ng oras at pumunta agad sa may sakayan. Ang lugar na kanyang pupuntahan ay nasa ikalawang bayan mula sa kanila. Lumipat siya sa isang tricycle driver at nagtanong. Sumakay siya doon at sa pagdating niya sa lugar ay namangha siya sa laki ng mansyon. Meron itong 2 palapag. Masasabing makaluma ang disenyo ng bahay na animoy panahon pa ng mga Kastila ito ginawa. Gawa naman sa semento ang ibabang bahagi nito at kahoy naman sa itaas. Kahit luma na, maganda at maayos naman. May mataas na pader, pumapalibot sa buong mansyon. Masasabing hindi basta-basta makakapasok ang masasamang loob. Pero sa kabila ng kagandahan ng bahay na yon, ay nagmistulang walang kabuhay-buhay ang paligid. Napagtanto niya na nag-iisang bahay lang pala yon at wala ni isang kapitbahay kahit sa malayong tanawin. May mahaba at makapal na
talahiban sa magkabila ang gilid ng mansyon. May kung anong kilabot ang namutawi sa kanya hanggang sa may isang matandang babae na nagbukas ng malaking gate. Seryoso ito na parang may malaking dagok sa buhay at bihira lang magsalita. Dumaan sila sa gilid ng mansyon at dumiretso sa kusina. Ipinasa siya ng matandang babaeng si Lukring kay Bimbo. Ilang taong ka na? 15 anyos. Ako nga pala si Rowel. Ako naman si Bimbo. Ulila ka rin ano? Lahat kasi ng mga trabahador dito ay ulilang lubos. Ah, oo. Ilan ba tayo dito lahat? 10. Rowel, payo ko nga pala sa'yo. Iwasan mo ang makipagkwentuhan sa kahit kanino. Yung tipong magiging malapit na kayo sa isa't isa dahil ayaw iyon ng amo natin. At saka ang pinaka-importante, iwasan mo ang magtanong. Basta gawin mo lang kung ano ang iniuutos. Mukhang matagal na kayong naninilbihan dito ano? 3 buwan. At lahat dito ay halos baguhan lang maliban lang sa matandang si Lukring. O sige, tama na ang tanong. Doon ka na matulog sa kwarto ko. Umalis na kasi ang kasama ko doon dati. At huwag ka nang magtanong ng kung ano-ano ha. Mapapasaan ba't malalaman mo rin ang lahat? Nagtataka man ay hindi na ito pinansin pa ni Rowel. Marahil ganun lang siguro ang pamamalakad ng mga mayayaman. Bandang 4:00 na siyang dumating sa mansyon, kaya hindi nagtagal ay nag-umpisa na siya sa mga gawain. Ang una niyang ginawa ay tumulong siya sa pagkukumpuni ng kamalig. Sa itsura nito ay parang may nagwawalang hayop dahil nagkalasog-lasog ang bawat kahoy na nasira. Imbakan daw yon ng palay. Pero wala naman siyang nakitang nibutil ng palay sa loob. Makalipas ang ilang oras ay tinawag siya ni Lukring. Inilahad ng matandang mukhang laging galit ang pulisiya ng mansyon, pati ang pamamaraan ng buwanang sahod. Bumilog ang mga mata niya nang malaman nito kung magkano ang sasahurin niya sa isang buwan. Kahit 1 taon siya sa pagiging kargador, ay hindi niya yon kikitain. Mas naging ganado naman si Rowel na bumalik sa trabaho pero pansin niya sa mga kasamahan na mukhang hindi nasisiyahan sa lugar. Para ba yung laging alikaga at magugulatin pa ang iba? Konting bigla ang tunog ay halos humihiyaw na ito na animoy takot na takot. Pagsapit naman ng 8:00 ng gabi, ay tumungo na sila sa isang silid na nasa likod bahay. Nakahiwalay yon at kitang-kita kung gaano sila kaliit kumpara sa kanilang amo. Ang silid na yon ay lugar kung saan sila pwedeng kumain. Mahigpit na ipinagbabawal na kakain sila sa ibang lugar. At nang makita niya ang nakahandang pagkain ay parabang nanlumo ito. Magsasalita pa sana siya pero sumulyap siya kay Bimbo at sa pamamagitan ng tingin ay pinatahimik siya nito. Mangyari kasi na adobong kangkong, kamote at kanin lamang ang naroon. Kahit man lang isda ay wala. Pero inisip na lang niya ang sahod at sa oras na matanggap niya yon, ay lalantak siya ng karning baboy at manok sa bayan. Bimbo, ganun ba talaga ang pagkain dito? Ganun ba talaga kaliit ang tingin nila sa ating mga trabahador? Huwag ka nang magreklamo, Roel. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Sa bagay, sanay naman ako sa pagkain mahirap. Pero pagdating ng sahod, pupunta ako sa bayan at kakainin ko lahat ng gugustuhin ko. Akala mo ba makakalabas ka dito basta-basta? Kung matitiis mo siguro mga 2 buwan pa bago ka papayagang makalabas. Pero trabaho pa rin at hindi pagliliwaliw. Ibig sabihin, 7 araw sa 1 linggo ang trabaho? Wala man lang 1 araw na pahinga? Lumalalim na ang gabi, Roel. Mas mabuting humiga ka na at matulog. Sa 2nd araw niya sa mansyon ay sinisipat niya ang loob nito
dahil hindi pa niya nakitang muli si Victor. Nabaling naman ang atensyon niya sa tatlong lalaki na lumabas ng gate at isa doon ay si Bimbo. May dala itong malalaking bayong at nakasakay sila sa isang lumang sasakyan. Inisip ni Roel na baka na atasang mamalengke ang mga ito. Takip silim na nang makauwi sila Bimbo. Napansin ni Roel na agad nagtungo ng banyo at naligo. Pumasok naman siya ng kusina upang uminom ng tubig nang makita niya si Lukring na bitbit ang dalawang malalaking bayong. Lumapit naman siya agad upang tulungan ito, pero imbis na matuwa ay nagalit pa ang matanda at sinabing wag siyang pakialaman at hindi nito trabaho ang pagbubuhat ng bayong. Tumalikod ang matanda, ngunit nakita niya na tumagas ang dugo mula sa mga bayong. Sasabihin sana niya yon kay Lukring, pero sumimangot siya at hinayaan ang nagkalat na dugo sa may sahig. Nagtungo na rin ito sa banyo upang maghugas ng sarili. Pagpasok niya ng silid ay nadatnan niya si Bimbo na nakaupo. Tulala ito at may hawak na kape. Hanep pa, buong araw kayo sa labas at ngayon pakapi-kapi lang. Oy Bimbo, pwede isama mo naman ako sa susunod. Maiba ko Bimbo, ano ba yung binili ninyo may dugo pa? Di ba Ruel, sabi ko huwag kang tanong ng tanong. Ang isipin mo mag-ipon upang makalayas na sa lugar na ito. Bakit Bimbo? May bala ka bang umalis dito? Teka lang, sabihin mo nga sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari sa mansyon. Hanggang ngayon hindi ko pa nakikita si Ginoong Victor, yung nag-alok sa akin ng trabaho. Pati yung pamilya niya, kundi laging si Lukring lang ang nakikita ko. Shh! Inaan mo nga yung boses mo, baka may makarinig pa sa'yo. Hintayin mo na lang ang oras ng hapunan at magpahinga ka na lang dyan. Isa pa yan eh, hindi naman sa nagre-reklamo ako. Pero bakit puro kamote at gulay na lang ang pinapakain sa atin? Nakakamiss din pala ang sardinas at tuyo. Yun kasi ang madalas kong kinakain dati. Hindi na sumagot itong si Bimbo. Tumayo ito at doon na sa pinto nagpatuloy sa pagkakape. Lumipas pa ang ilang linggo. Nakakaramdam na siya ng pagkabagot dahil sa paulit-ulit lang ang kanilang ginagawa. Napansin din niya na 3 beses lang kumakain ang pamilya ng kanyang amo. Naaaninag kasi niya mula sa bintana ang anino ng mga ito mula sa hapagkainan. Pero kapag araw ay hindi niya napapansin na kumakain ang mga ito. Nag-umpisa na siyang maghinala, lalo pa nung banggitin ni Bimbo na aalis din ito sa mansyon. Mahigpit din silang pinagbabawalan na pumasok sa loob ng mansyon. May sarili silang kusina at kainan. Wala naman silang ginagawa kundi ang maglinis at mag-ayos ng kung ano-ano. Tapos napakalaki ng pasahod. Pakiramdam nga niya ay tataba siya sa loob lang ng ilang buwan. Pagkatapos nilang gumawa ay pasok agad sa kani-kanilang kwarto. Nakikinig ng radyo ang tangi nilang libangan doon. Hanggang isang gabi, napabalikwas siya dahil sa kalabugan sa katabi ng kanilang silid. Bumangon siya at akmang lalabas. Ngunit biglang hinawakan siya ni Bimbo at sinabing wag nang makialam. Hindi naman siya binitawan ni Bimbo at dinig na dinig nila na may isang lalaking sapilitan na kinakaladkad. Nakabusal ang bibig nito na nagpupumilit sumigaw. Akmang magtatanong si Roel ay agad namang tinakpan ni Bimbo ang kanyang bibig. Kumakabog na ang kanyang dibdib ng sandaling yon. At nang humupa na ang ingay, ay dinala siya ni Bimbo sa higaan at doon kinausap sa mahinang boses.
Roel, kung ano man ang maririnig at makikita mo dito sa mansyon, magpakabulag at bingin ka na lang kung gusto mong mabuhay. Ano ba talaga ang nangyayari dito, Bimbo? Sabihin mo na sa akin. Hindi ko dapat banggitin ang salitang iyon, Roel. Dahil yun ang payo sa akin ng kaibigan ko sa labas. Basta sumabay ka na lang sa Agos. Pangako hindi kita pababayaan dito. Ayoko nang maulit ang nangyari sa kasama ko dati. Natatakot na ako, Bimbo. Ibig sabihin, mamamatay ba tayong lahat? Huwag ka na kasing usosero. Basta magtiwala ka lang sa akin. Simula ng gabing yon, ay napalitan ng takot ang galak niya sa mansyon. Mas nanaisin pa niya ang pagkakargador kesa malaki nga ang sahod. Pero wala namang kasiguraduhan ng kanyang buhay sa loob. Animoy nakakulong sila. Pinapakain at papatayin. Litong-lito na siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya naisip niya na gayahin na lamang itong si Bimbo. Mag-ipon at tatakas. Kinabukasan ay pumuslit siya sa loob ng katabing kwarto. Naroon ang mga kagamitan at nawawalang trabahador. Hanggang sa nakita niya ang isang bag na may lamang napakaraming pera. Kinuha niya ito at gumawa ng hukay sa ilalim ng kanyang kama at doon itinago ang bag. Makalipas pa ang ilang linggo ay nangyari ulit ang sapilitang pagkuha ng trabahador. At pagsapit ng umaga ay pumuslit siya sa kwarto at kinuha na naman ang maraming salapi at itinago. Hanggang isang gabi ay tinawag siya ni Lukring upang tumulong sa paghahanda ng hapunan sa kanilang amo. Kahit tapos na siyang maghapunan ay takam na takam siya sa mga masasarap na putahing nakahanda. Purong karne ang mga ito. Napapalunok na lamang siya sa amoy pa lang nito. Isa-isang dumating ang pamilya ng mansyon. Isang dalagita, isang binatilyo, ang ina at si Victor. Lahat sila ay iba kong makatitig kay Roel. Maliban kay Victor na agad siyang pinansin. Oh, Roel, ikaw pala. Kamusta naman ang pananatili mo sa mansyon? Mahigit 1 buwan ka na, di ba? Masaya ka ba sa sahod mo? Di ba sabi ko naman sa'yo, magiging maganda ang buhay mo dito? Ayos lang po. Totoo nga po ang sabi ninyo, Ma'am Victor. Tsaka hindi rin mabigat ang gawain. Maraming salamat po. Nakakatuwa ka naman pala, Roel. At mukhang nagkakalamang ka na ngayon. Kumpara noong una tayo nagkita. Konti na lang at pwedeng-pwede ka na. Pwedeng-pwede? Para saan po? Pwede ka nang ibalik sa pagiging kargador. Pero wag mong isipin niyo, Roel. Nagbibiro lang ako. Ngumiti na lang ng hilaw itong si Roel. Pero ramdam niya na may ibig sabihin ng pagbibiro ng kanyang amo. Samantala, nakatayo lamang sila ni Lukring sa gilid habang lumalantak ng masasarap na pagkain ang pamilya. Sumusulyap-sulyap itong si Roel at sa bawat subo ay iniisip niya na sa kanyang bibig pumapasok ang masarap na karne. Formal na formal ang buong pamilya. Halatang mayayaman dahil nakikita ang etiketa sa mesa. Sa pagbalik niya sa kanyang kwarto, ay inilahad niya kay Bimbo ang nakita. Hinayaan lang siya ng kasama na ilarawan ang kanyang nararamdaman sa sandaling yon. At kahit sa ganoong paraan, kahit papaano ay nabusog siya sa pag-amoy man lang ng mga ulam. Habang panay kwento ay tumayo itong si Bimbo. Binuksan ang pinto na parabang sinusuri kung may ibang tao pa sa labas. Matapos ang ilang sandali, ay isinara ni Bimbo ang pinto at mga bintana. Tumabi siya kay Roel
Tinakpan niya ang mga mata nito sa pamamagitan ng kanyang palad at bigla niyang inihipan. Nagtaka naman si Roel at agad tinabig ang kamay ng kasama. Ngumisi si Bimbo at humiga na sa kanyang kama. Kinabukasan ng gabi ay masayang ibinahagi ni Roel na siya ulit ang isasama ni Lukring na magsisilbi sa mga amo at kakapalan na daw niya ang kanyang muka at hihingi kay Victor ng konting ulam. Sigurado ka ba na gagawin mo talaga yan, Roel? Aba, oo. Mukhang mabait naman si Victor, di ba? Kagabi nga kinausap at nakipagbiroan pa sa akin. O sige, yun ay kung kakayanin mo ang makikita mo. Ha? Bakit? Anong sinasabi mong makikita ko, Bimbo? Wala. Ang sabi ko, sana pagbigyan ka nila. Huwag kang mag-alala. Ibabahagi ko naman sa iyo eh. Baka isipin mo, gahaman ako. Hala, sige. Hihintayin kitang makabalik. 3 putahe ang nakatakip pa sa ibabaw ng mesa. Habang papalapit na ang pamilya, ay inatasan siya ni Lukring na kumuha ng tubig. Sa pagbalik niya, hawak ang isang pitsil ng tubig ay isa-isa nang inalis ni Lukring ang mga takip. Bumungad agad sa kanya ang umbok ng mga bituka na naliligo pa ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na kumurap-kurap sa pag-aakalang namamalikmata lamang. Sa pagbukas ng ikalawang putahe ay nakita niya ang putol-putol na mga daliri ng tao na nakababad sa sarsang kulay pula. At sa pangatlo, nasilayan niya ang 6 na mga mata ng tao na nasa ibabaw ng atay, puso at utak. Halos mabitawan niya ang dalang pitsil, pero nagpakatatag siya. Sariwang-sariwa ang mga ito na para bang kakakatay lang. Unang kumuha itong si Victor. Isinubo ang isang buong mata at hinigop ang utak na animoy sarap na sarap ito sa kanyang nalalasap. Sumunod ang kanyang asawa na hiniwa-hiwa pa ang mga bituka at nakapikit pa na isinubo. At ang mga anak ay takam na takam sa pagkalantak ng mga daliri. Tumutunog pa ang paghigop nila sa sariwang dugo. Habang halos bumaliktad na ang sikmuran ni Roel sa nakikita, sumagi sa isipan niya ang mga katrabahong bigla na lang nawawala. Roel, lagyan mo nga ng tubig ang mga baso. Mukha yatang masama ang pakiramdam mo. Namumutla ka kasi. Pasensya po. Sumama kasi ang tiyan ko kanina. Paumanhin po sa nasabi ko, Ma'am Victor. Ano ka ba, Roel? Ayos lang yan. Lahat naman tayo ay nakakaranas ng pagsama ng tiyan. Lalo na kung nakakain tayo ng masama. At sa bawat sali niya ng tubig ay napapalapit siya sa mga nakakadiring putahe. Pinakamatinding pagtitiis na yata yon sa tanang buhay niya. Ang makakita mismo ng karne at laman loob ng tao. Nang bumalik siya sa sulok ay dito niya na napagtanto na ang kanyang pinagsisilbihan ay hindi tao kundi mga aswang. Napagtagpi-tagpi niya na sa isipan ang lahat. Nakaramdam siya ng takot dahil ang malaking sahod pala na alok. Bagamat totoo ay kapalit pala nito ang kanilang buhay. Nagmistulan silang baboy na pinapalaki at sa tamang gulang ay kakatayin upang kainin. Hanggang sa tumayo na si Victor, marahan itong naglakad. Papalapit sa kanya na may kakaibang ngiti. Hinaplos nito ang kanyang balikat na may bahagyang pagpisil. Ayon pa kay Victor, kung susundin lang niya ang lahat ng mga inuutos ay magiging katulad din siya ni Lukring, Bimbo at iba pa
na pagkakatiwalaan ng gusto ng kanyang pamilya. Tumugon naman siya rito ng pagngiti at pasasalamat sa amo. Matinding pagkukunwari ang ginawa niya sa mga sandaling yon dahil sa isang maling galaw lang niya ay tiyak ang kanyang kamatayan. Nang matapos ang hapunan ng pamilya ay aalis na sana siya nang biglang hinawakan ni Lukring ang kanyang kamay. Sabay nagbabala ng kung ano man daw ang kanyang nakita kanina sa hapagkainan ay manatili na lamang sa kanyang alaala. Kumunot ang kanyang noo at nagkunwaring walang kakaiba. Sa pagpasok niya ng silid ay sinalubong siya ni Bimbo na may dalang timba at doon niya isinuka ang lahat ng pandidiring kanina pa niya nararanasan. Habang yakap niya ang timba ay isinara naman agad ni Bimbo ang pinto at mga bintana pero sumilip sa siwang kung may tao ba sa labas. Makalipas ang ilang minuto ay nakaraos na siya. Inalalaya naman siya ng kasama sa sitwasyong kanyang dinaranas. Ruel, ayos ka lang ba? Nakahalata ba sila? May sinabi ba ang amo natin? Walang yaka, Bimbo. Bakit di mo sinabi sa akin na mga demonyo pala sila? Hindi ko pa yata oras pero yung matandang si Lukring nagbanta sa akin. Alam ko na yan, Ruel. Sa katunayan may ginawa ko sa'yo upang masilayan mo ang tunay na anyo ng mga kinakain nila. Yung pagtakip at pag-ihip ko sa iyong mga mata, turo iyon ang kaibigan kong antingero. Isang usal para malaman ang itsura ng pagkain at upang makilala kung tunay ba na tao o hindi ang isang nilalang. Ngayon, alam ko na kung bakit sa kabila ng malaking sahod ay animoy may dagok sa buhay ang mga trabahador dito. Makinig ka sa akin ng maigi. Huwag ka magpapahalata na alam mo na. Magtiwala ka lang sa akin. Malapit na ang panahon ng ating paglaya. Hindi kita pababayaan. Kung ano man ang binabalak mo, Bimbo, pwede ba gawin mo na ng mas maaga? Ayoko na dito. At sa gabing yon ay inilahad ni Bimbo ang lahat-lahat. Ayon pa sa kanyang revelasyon, siya at ang dalawa pang kasama ay lumalabas ng mansyon 2 beses sa isang linggo upang kumuha ng mga karne ng tao mula sa malayo at liblib na lugar. Ang mga karning yon ay kinukonsumo ng mga aswang habang wala pa silang napipiling trabahador na kakainin. Hanggang isang araw, nakitang muli ni Roel ang paglabas nila Bimbo. Umasa siya dito at totoong hindi siya pababayaan. Iyon na lang ang tanging kinakapitan niyang pag-asa. Pagsapit ng hapon, bandang 5:00 ng hapon ay narinig niya na ang sasakyan na pumasok na sa garahe ng mansyon. Subalit ilang saglit pa ay narinig nila ang pagsigaw ng 2 lalaki. Ganun na rin ang boses ni Victor na nanggagalaiti naman sa galit. Tumakas pala itong si Bimbo at ang 2 kasamahan na bumalik ay nakatanggap ng parusa. Sumapit na ang 8:00 ng gabi. Pero hindi pa rin sila pinapakain hanggang sa tinawag nila si Lukring at pinalitan niya sa bakuran sa may likod bahay. Nangangatog na itong si Roel. Pakiramdam niya, ito na ang kanyang katapusan. Nakaramdam din siya ng galit kay Bimbo dahil tila iniwan siya sa ere nito sa kabila ng pangakong ilalabas siya sa mansyon. At humarap na nga sa kanila si Victor. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata. Sino ang nakakaalam sa planong pagtakas ni Bimbo? Magbibigay ako ng pabuya. 1 buong taon na sahod ang magiging pabuya sa sino mang makapagsasabi kung nasaan si Bimbo. Ikaw, Roel, kayo ang magkasama sa silid, di ba? May nabanggit ba siya sa'yo tungkol sa pagtakas?
Wala po Manong Victor. Sa katunayan, hindi nga po halos nagsasalita si Bimbo. Tanging alam ko lang sa kanya ay ang pagiging ulila na katulad ko. Hayop na Bimbo na yon. Tinakasan ako. Roel, wag mong isiping ligtas ka na. Sa lahat dito, ikaw ang lagi niyang kasama. Sa oras na nalaman ko na nagsisinungaling ka, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Pero hindi ako tanga na maniniwala sa sinasabi mo. Kaya pa aaminin kita sa ayaw at sa gusto mo. Maniwala po kayo Manang Victor. Wala namang sinasabi sa akin si Bimbo. Talaga lang Lukring, pabalikin mo na sila at huwag mong papakainin. Sa loob ng silid ay hindi na napigil ni Roel ang umiyak dahil sa matinding takot. Napakadaya ni Bimbo dahil iniwan siya sa loob. Nagtiwala at naniwala siya sa pangako nito. Pero nasa alanganing sitwasyon na siya at sa kanya pa nakatutok ang amo. Inisip niyang magsalita pero baka mas mapadali lang ang kanyang buhay. Sa gabing yun ay pinag-aralan niya ang lugar kung papaano siya tatakas. Pero sa haba ng mga pader ay napaka-imposible. Sa may bandang gate naman ay laging naroon sa balkonahe si Lukring na laging nagbabantay. Nagdasal na lamang siya at humingi ng tulong sa kanyang mga magulang na sana ay gabayan siya sa tamang landas. Nang sumapit ang umaga ay tila ba normal ang lahat. Pero sa pagsapit ulit ng gabi ay nag-iba na ang paligid. Narinig niya ang sigaw ng isang lalaki. Tinawag din sila ni Lukring upang panoorin ang parusang ipapataw ni Victor. Ayon dito, gabi-gabi ay papatay siya ng trabahador hanggat walang aamin sa planong pagtakas ni Bimbo. Nakaluhod ang lalaki habang nakagapos ang kamay sa likod. Nagmamakaawa ito kay Roel na umamin na kung may dapat aaminin. Umiiyak at labis na nanlulumo. Pero hindi nagpatinag itong si Roel. Para sa kanya, kailangan pa niya ng panahon upang makatakas kahit kapalit pa nito ang buhay ng iba. Sa kanyang isipan ay humingi siya ng tawad sa lalaki at sa Panginoon. Ganoon din naman ang mangyayari. Papaslangin din silang lahat. Kaya mas mabuting kakapit siya sa kakapiranggot na pag-asang makatakas. Hanggang sa biglang tumagos sa dibdib ang kamay ni Victor mula sa likuran ng lalaking nakaluhod. Nanlaki ang mga mata nila sa pagkabigla at takot. Lumuhod sila at nagmamakaawang wag patayin, pero desidido si Victor sa kanyang plano. Nakita niyo na kung ano ang mangyayari sa inyo. Sa bawat gabi na walang umaamin, ay pabawas din kayo ng pabawas. Ano na Roel? Magsasalita ka na ba? O hihintayin mong maubos ang mga kasamaan mo? Manong Victor, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko alam ang pagtakas ni Bimbo. Kung alam ko man, sana sumama na lang ako. May balak ka din palang tumakas? Wala po. Wala po Manong. Nais ko lang magtrabaho at kumita. Yun lang po ang pakay ko dito. Alam niyo naman po yun, di ba? Kaya Manong, ipahanap niyo na lang po si Bimbo. Inuutosan mo ba ako? Lukring, paalisin silang lahat sa harapan ko. Sa mga sumunod na gabi ay may 3 pang trabahador ang pinaslang ni Victor. Lumalabas na lamang sila ng silid kapag pinapatawag at nagtitiis sila sa isang piraso ng kamote na ibinibigay ni Lukring araw-araw. Wala pa ring opisyal na plano itong si Roel kung papaano makatakas. May mga nagtangka pero nahuhuli lamang sila ni Lukring at binubuhusan ng mainit na tubig bilang parusa. Habang pakonti sila ng pakonti ay lumiliit din ang tsansa ni Roel na makatakas. Hanggang siya na mismo ang pinili ni Victor upang paslangin sa gabing yun.
Hindi naman nagpumiglas itong si Roel at tinanggap na lamang niya ang kapalaran. Nakaluhod na siya sa harapan ng iilang kasamahan. Wala nang saysay kung magsasalita pa siya. Hindi na rin siya sumasagot sa pangungulit ni Victor at ipinikit na lamang ang mga mata habang umaagos ang luha. Ngunit boses ni Lukring ang kanyang narinig. Bahagya itong umatungal at nakita ni Roel ang isang palaso na tumarak sa leeg nito. Napasigaw itong si Victor at nakita nila ang isang lalaking nakatayo sa ibabaw ng pader na may hawak ng palaso. Bumagsak si Lukring na nangingisay. Tumayo naman si Roel at tumakbo palayo kay Victor. Akmang aatakihin pa sana niya si Victor, ngunit isang palaso ang tumama sa tagiliran nito. Dito na nagalit ng gusto si Victor at sa harapan nila mismo ay kitang-kita nila ang pagpalit anyo nito bilang aswang. Sa tindi ng takot ay nagtakbuhan papasok ng silid ang mga trabahador kasama na itong si Roel. Nang makapasok sila, ay tinulungan naman siya na tanggalin ang tali sa kanyang mga kamay. Sino kang hangal na nagkalakas loob na pumasok sa aking teritoryo? Ngayong gabi, magtatapos na ang kasamaan mo, Gabunan. Pues, tignan natin. Bumaba ka dyan at harapin mo ko. Buong tapang na bumaba ang antingerong si Gabriel at nakipaglaban kay Victor. Dumadagundong ang bawat sulok, halos magkapantay sa lakas at bilis. Pero may isang aswang pa na lumapag na kawangis, itong si Victor. Pero kasunod nito ay ang paglagapak sa lupa ng dalawang anak ni Victor. May isang antingero pa pala na nakapasok sa mansyon. Di naglaon ay nagpalit na rin ng anyo ang dalawang anak. Hindi naman makapaniwala itong si Roel sa mga nakikita sa gabing yun. Nagkawasak-wasak na ang paligid dahil sa labanan. Matitibay at malalakas din ang mga antingero. Hanggang sa nakita ni Roel si Bimbo na tumatakbo papalapit sa mga nakailerang silid ng mga trabahador. Roel, mga kasama, ayos lang ba kayo? Bimbo, maraming salamat. Akala ko ay tuluyan mo na kaming iniwan. Di ba nangako ako sa'yo? Pasensya ka na kung hindi kita nasabihan. Pero tumakas na tayo habang abala pa ang mga demonyo. Doon sila dumaan sa kabilang bahagi ng mansyon hanggang sa makalabas sila ng malaking gate. 4 na trabahador ang nailigtas ni Bimbo. Wala na silang inaksayang oras at kumaripas na ng takbo. Pero nagpaiwan si Roel at Bimbo. Sa kadahilan ng kasamahan pala ni Bimbo ang dalawang antingero. Matyaga silang nag-abang sa likod ng isang puno. Mula doon ay naririnig nila ang pag-angil ng mga aswang. Pero bakit ngayon ka lang, Bimbo? Ang dami nang namatay at munti ka na ako kanina. Kailangang pag-aralang mabuti ang pag-ataking gagawin. Hindi basta-bastang aswang ang pamilyang yan. Mga lahi sila ng Gabunan. Isa sa pinakamataas na uri ng aswang. Makakaya ba yan ng mga kasama mo? 4 ang kalaban nila. Magtiwala ka, Roel. Magagaling na mga antingero sina Gabriel at Lucas. Pero salamat at ligtas ka. Kung alam mo lang, Bimbo, dahil sa kagustuhan kong mabuhay ay isa-isang pinatay ni Victor ang mga kasama natin. Ikaw kasi, sana sinama mo na lang ako sa pagtakas. Masyadong komplikado, Roel. Pero magtiwala tayo sa mga antingero. Makalipas ang halos kalahating oras ay nag-umpisang magliyab ang isang bahagi ng mansyon. Hindi man nila nakikita ang nangyari pero lumalaki na ang apoy at tumitindi na ang pag-atungal ng mga aswang na parang napangibabawan na ng mga antingero. Maya-maya pa ay nawala na ang mga pag-angil at sumiklab pa
nang matindi ang apoy na tumupok sa buong mansyon. Hanggang sa nakita nila ang dalawang antingero na naglalakad palabas ng gate. Tiniyak ng mga ito na patay na ang pamilya ng mga gabunan. Maraming salamat po sa pagliligtas ninyo sa akin at sa mga kasamahan kong kanina pa nagtakbuhan. Magpasalamat ka sa kaibigan mo, bata. Siya ang nagbigay sa amin ng impormasyon at hinangad niya na balikan ka. Pero marami po ang namatay. Pinahamak ko yata sila. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Rowel. Sa panahon ng digmaan, asahan mong may mga inosenteng nadadamay. Sa galing ni Victor na magbalat kayo, ni hindi ko man lang naramdaman na may nagpupugad na gabunan sa bayang ito. Mabuti at nakilala namin si Bimbo. Makalipas ang ilang araw ay nagpupumilit na isinama ni Rowel si Bimbo pabalik ng nasunog na mansyon. Tinuntun nila ang dati nilang silid at doon ay naghukay. Doon nga ay nakuha nila ang mga salaping itinago ni Rowel. Ang kagandahan ng mansyon ay tuluyan ang naglaho pero ang alaala nito ay kailanman hindi malilimutan ni Rowel. Bago sila lumisan ay lumingon pa siya at muling nakaramdam ng kilabot. Kahit tirik ang araw ay may kung anong kakaibang kilabot sa paligid. Na para bang naroon lamang ang pamilya ni Victor. Naghihintay, nagmamasid at muling mabuhay at magasikpuli ng lagim. Umalis sila ng lugar ng Quezon at nagtungo ng Cebu. Napagkasunduan nila na lumipat sa malayong lugar at kailanman ay hindi na aapak ng Quezon. Ano, Rowel? Ito na ba talaga ang lugar na gugustuhin mong tirhan? Oo, Bimbo. Masasanay din tayo sa wika ng mga Bisaya. Yung buhay sa piling ng mga aswang ay nakasanayan nga natin, heto pa kaya? Dinadaan mo na lang sa biro ang nangyari Pero alam mo ba, sabi sa akin ni Gabriel, naglipa na daw sa bansa ang mga aswang. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo ligtas. Abay, ewan ko sa'yo, Bimbo. Nakikita mo na nga na inaayos ko na ang buhay ko. Tapos, mananakot ka pa dyan. Sa siyudad ng Cebu ay umupas sila ng bahay. Mas pinili ang manirahan sa may siyudad dahil dalang-dala na sila sa liblib na baryo. Gamit ang naipon nilang pera ay nagsimula silang magkasama. Nagtayo sila ng munting panaderya. Habang tumatagal ay nagiging maayos ang lahat. Isang panibagong kapaligiran ang kanilang pinagkasanayan. Lubos ang pasalamat nitong si Rowel dahil talagang hindi siya pinabayaan ng Panginoon. At kahit malayo na siya, sa dating tahanan ay hindi nawala sa kanyang puso't isipan ang alaala ng kanyang pamilya. At hindi rin maikakaila na nagbago ang kanyang buhay simula noong nakilala niya si Bimbo, ang batang labas-pasok sa pugad ng mga gabunan. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, napakaganda ng storya natin. Yun nga lang, medyo nalito ako dun sa part, no? Lalo na yung bakit hindi nalaman ni Victor na may alam tong si Bimbo, no? Kasi dun pa lang sa ginawa ni Bimbo na kumbaga inusalan niya tong si Rowel, di ba? Para makita yung putahe, para makita niyang mawala yung sa bulag no ng aswang at makita niyang hindi talaga karne ng hayop. So, dun pa lang may aral na tong si Bimbo. Yun nga lang, hindi rin nasabi kung parang hindi ko alam kung gumamit ng sabulag tong si Bimbo, no? Pwedeng ganun din, kaya lang matinding sabulag yun. So, pwedeng matinding antingero to kasi hindi rin nasabi kung anong gamit, anong karga o kahit ano, kahit medalyon, kahit mutya, wala. Bali talagang direct to the point yung story natin ngayon. Yun nga lang, nakakabitin, nakakalungkot kasi maraming namatay saka sa storya ni Rowel, uli lang lubos siya. So doon pa lang medyo nakakalungkot talaga. Pero
Maganda naman kasi hindi naman napano tong si Roel pati si Bimbo. Saka yun nga, sa tulong din ng dalawa pang antingero, si Lucas saka si Gabriel, no? So kayo mga kabaryo, kung anong komento nyo o nagandahan kayo sa storya natin o nabitin kayo, comment nyo sa baba para mabasa namin. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.